Isang makakalikasang umaga sa ating lahat. Ang tanggapan ng pagpapaunlad ng parke o Parks Development Office ay siyang nakatalagang manguna sa umagang ito. Ang mga sumusunod ay ang daloy ng ating palatuntunan na sisimulan sa pambansang awit, panalangin, panunumpa sa watawat ng Pilipinas, awit ng Maynila, panata sa Bagong Pilipinas at Bagong Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tayo'y manatili, manalangin at damhin ang presensya ng Panginoon. Ama naming makapangyarihan at dakila sa lahat, kami ay buong kababaang loob na lumalapit sa inyong banal na harapan upang magpasalamat sa panibagong umaga at sa pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin para makapaglingkod sa aming kapwa. Kayo ang pinagmumula ng lahat ng karunungan, lakas at pag-asa. Kaya't sa oras na ito ay hinihiling namin ang inyong banal na patnubay sa bawat hakbang na aming gagawin. Pagkalooban niyo po kami ng maliwanag na isipan at malinis na hangarin upang may sakatuparan namin ng maayos ang aming tungkulin. Naway samahan ninyo ang bawat plano, desisyon at gawain na aming isasagawa upang ang lahat ay maging makatarungan, makabuluhan, at tunay na magdulot ng kabutihan sa aming mga kababayan. Ama, hinihiling din namin ang pagkilos ng inyong banal na espiritu na patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, lakas ng loob at matibay na paninindigan sa lahat ng aming sasabihin at gagawin. Naway maging tapat kami sa aming tungkulin bilang mga lingkod bayan at magampanan namin ito ng may integridad, malasakit at tunay na pagmamahal sa bayan. Tulungan ninyo kaming maging instrumento ng kaayusan, kaunlaran at kagandahan sa aming lungsod. Naway ang bawat proyekto at programa na aming isinasagawa ay maging daan upang higit pang mapaayos, mapaganda at mapaglingkuran ang mga mamamayan na umaasa sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Amen. Taas natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng watawat ng Pilipinas at sabay-sabay natin bigkasin. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ang sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panatas sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaanay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na ayon sa pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikilahok ako sa mga adikay ng pamahalaan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong ang mahal. Ayos ang mga dapat ayusin. Pagkakataon po ito, aming tinatawagan ng pinuno ng tanggapan ng pagpapaunlad ng mga parke para sa kanyang pambungan na pagbati, Ginang Milagros Fidelity. Isang mapagpalang umaga po sa ating butihing alkalde, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Angela Lake G. Atienza, Secretary to the Mayor
Letlet Sartal, Chief of Staff, Cesar Chavez, City Administrator, Attorney Wardy Quintos, mga konsihal ng 6 na distrito, ng mga department heads, at kapwa-kawani ng lungsod ng Maynila. Ang Parks Development Office ay may mandatong pangalagaan, paunlarin, pagandahin ang mga parke at liwasan sa lungsod ng Maynila. Kabilang dito ang pagtatanim ng mga puno at halaman, pangangalaga sa kapaligiran, at pagpapanatili ng maayos at ligtas na mga pampublikong espasyo na maaaring mapakinabangan ng lahat ng mamamayan, lalong-lalo na ng mga Manileño. Sa kasalukuyan, ang ating opisina ang siyang nangangasiwa ng 55 parks and 32 center islands na matatagpuan sa loob ng 6 na distrito ng Maynila at may kabuuang sukat na humigit kumulang 17.5 hektarya. Ang ating tanggapan ay binubuo din ng 66 na permanenteng kawani at 220 job order personnel na siyang araw-araw na nagsisikap upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kagandahan ng ating mga parke at center islands. Simula ng unang araw na tayo ay manungkulan, nung nakaraang taon, nagkaroon po tayo ng maigting na clearing operation sa mga parke at center islands na ating nasasakupan. Dahil sa kabi-kabilang mga obstruction, at hanggang sa ngayon po, tayo ay patuloy at nagsisikap na gampanan ang ating mandato. Ang ating pong tanggapan ay nakikipag-ugnayan din sa mga barangay chairman upang sa ganon ay maging katuwang natin sila sa pagpapatupad ng kalinisan at kaayusan dito sa ating lungsod. Noong Oktubre 2025, sa tulong at pakikipag-ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources, tumanggap ng pagkilala at idiniklara bilang heritage trees ang 2 puno ng ulabe na matatagpuan sa loob ng Arroceros Forest Park. Ang pagkilalang ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa maayos na pangangalaga ng ating likas na yaman. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, patuloy ang rehabilitasyon ng ating mga pampublikong espasyo. Kabilang sa mga proyektong ito ang muling pagbukas ng sidewalk sa May Plaza Dilaw, rehabilitasyon ng Pablo Ocampo Center Island, gayon din ang pagpapaganda sa Jones Bridge area, Kartilya ng Katipunan, Delpan Center Island. At unti-unti natin na inaayos ang mga halaman sa kahabaan ng Taft Avenue at maging sa kahabaan po ng Rojas Boulevard. Bukod sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga parke, ang Parks Development Office ay naatasan din na regular na magsagawa ng paglilinis at pagpapanatili ng nursery sa Manila Boys Town bilang paghahanda upang ito ay maging isang maayos at produktibong pasilidad para sa ating urban farming. Ang layunin ng proyektong ito na makapagbigay ng karagdagang suporta sa mga programang pang-agrikultura at pang-komunidad ng lungsod ng Maynila. Nais kong ipaabot ang taos-pusong pagpapasalamat sa mga departamentong naging katuwang ng aming tanggapan sa pangangalaga at nagbigay din ng mga suporta. Katulad po ng Department of Engineering and Public Works, Department of Environment and Public Services, City Planning and Development Office, PRB or Public Recreations Bureau at ang Manila Department of Social Welfare. Yan po ay sa antas ng lokal na pamahalaan. Gayon din po nagpapasalamat kami sa patuloy na suporta ng pambansang ahensya tulad ng DENR at Department of Agriculture.
Bureau of Land Industry na patuloy na nagbibigay ng teknikal na kaalaman at suporta. At sa ngayon po, ipinapaabot ko rin po ang pasasalamat sa RTBC Leasing Department sa kanilang bukas palad na pagtulong sa lungsod ng Maynila. Nung nakaraang Sabado po, tayo ay tumulong sa kanila na nagkaroon po sila ng bamboo planting sa Roas Boulevard. Sa kabuuan, asahan po ninyo ang patuloy na pagsisikap ng Parks Development Office na pangalagaan, pagandahin at palawakin pa ang mga luntiang espasyo sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad. Makakamit natin ang isang malinis, mas luntian at mas kaaya-ayang lungsod ng Maynila. Hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para rin sa mga susunod pang salinlahi. At sa pagkakataong ito, atin pong pakinggan sa kanyang lingguhang mensahe ang ating masigasig at tunay na may pagmamahal na ama ng lungsod ng Maynila. Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat, Director Delphi. Palapakan natin siya. Daming ginawang milagro ni Milagros. Thank you very much. Manila is a very old city, more than 500 years of history. The least thing that we can do is to make it maliwalas. Maliwalas sa paningin, maliwalas sa kapaligiran. And the more open green space that we can create, that is our gift to the next generation. Totoo po yung sinabi ni Direktora. What we are doing and planting today is something that our children, great-great-grandchildren, mapakinabangan nila ang sariwang hangin in a highly urbanized setting like the city of Manila. To all of you here, good morning. Ako, si Jess daw ay wala pa rin jowa. Linggo-linggo na lang ukulitin natin si Jess. Let's pressure him. It's a good day. Challenging weeks that came to us. It's been 3 weeks now, if I'm not mistaken. And it's gonna be more weeks to come in a very challenging situation economically. But rest assured that your city government and the national government works hand in hand in our own little way to at least cushion the socio-economic impact of this oil crisis and uncertainty in Middle East. Nagkagayak na po kami, si Ma'am Telma, may pinadala po sa atin si President Bongbong Marcos na 286 million pesos. And that 286 million pesos will be dedicated to help our rice farmer, local rice farmer in the country, wherein we as local government unit was directed by Executive Secretary Ralph Recto to utilize it to acquire rice subsidy for our people. And that will serve, with our own assessment, about 74,000 families in the city of Manila. And it will serve 6 months, the whole year, every other month. Yan po'y hindi lamang sa Maynila, yan po'y nangyayari sa Metro Manila, And hopefully,
with all the papers that are needed, we can launch it by April. Now, I would like to give credit where it's due. I'm happy for our tricycle drivers. Thanks to Jay De La Puente, palakpakan natin ang ating MDSW and his staff. At Director Dennis Biahe, Presidensyo, at ang mga taga-MTPB. Sila po ang dalawang ahensya ng gobyerno na kahalinthinan, kasabayan, hand in hand, working hand in hand to deliver the 5,000 pesos financial assistance for our transport group. And it was successfully finished last week as per target. And this week, in this area, where we conduct our regular flag ceremony, dito po, simula bukas at sa mga darating na araw, ay yung new sets of transport group naman ang bibigyan. Ulitin ko po, no? Hindi po natin pera ito. Pera ito ng national government. Bibigyan ng 5,000 pesos ang mga jeepney drivers, TNBS, and MC. And the list was sent to us by LTFRB, and our list in Manila, all were sent to DSWD. And it's going to be launched tomorrow and in the coming days. Ito po'y patuloy na pamamaraan ng Presidente ng Bansa through President Bongbong Marcos and Executive Secretary Ralph Recto and Secretary Rex Gatchalian. And now, also involved na po ang DOTR, Secretary Lopez. So, itong mga sekretaryo ng bansa ay nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. At manatag kayo, ay pipilitin natin maging epesyente araw-araw nang makamit ito agad ng mamamayan ng tagalungsod ng Maynila. At ito'y mapakinabangan ng mga pamilyang Manileño at higit sa lahat ng mga negosyante. It is very critical and crucial that we protect and help the business community because of them, yung ating mga mamamayan na pinaglilingkuran din ay nananatiling may trabaho, may hanap buhay. If jobs are protected in crisis and in a good day, if jobs can be created during crisis, because crisis or adversity, as like what the saying, no, sinasabi sa isang kasabihan, use your adversity in your advantage. It may create jobs and opportunity for our people. It's very important for this industry or the businesses to survive because it will help protect jobs. Mahirap na ang buhay, halos hindi na sapat yung kinikita ng tao para ipambili, ipantustos sa kanyang pang-araw-araw na gastusin ang kinakaharap ng mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. Kaya the least thing that we can do is not to lose it, to protect it by the government itself, the local government and the national government infusing cash to the community and creating what you call the velocity of money para umikot ang pera sa atin. Kaya naman kayo mga kapwa ko lingkod bayan, kung may extra pa kayong cash, may bago kayong kapihan, ayan na po yung aviary. Masarap yung almusal. Niyayaya ko kayo. Yaya lang naman, wala naman tos kasi. Tatanda na kayo?
Dati, that's why we're very excited because matagal yan natin ulit. Now, bukas na, may bagong negosyo, may bagong trabaho. Ba't kayo ay nananawagan ako sa inyo, sa PDO, patabayin nyo yung mga halaman, ha? Budburan nyo ng budburan ng mga organikong pataba. Alagaan ninyo. Mga golden, green thumb ba yan? Yes? Paano green thumb? Hindi naman green yan eh. Hindi. Ito, green. Hindi, baril yun eh. Ito, green thumb. Okay. Mga green thumb natin. As you can see, I don't know, kung mayroon taga Moriones tundo sa inyo, sa Catelpan. Dati yun, tampakan ng basura yung island namin ngayon. Ngayon, pag-gising ng mga taga Moriones, parang kakanta, wow, Ayala. Kahit ganun man lang, mapangiti natin ang ating mamamayan. That is what you call low-hanging fruit in governance. But we will continue to develop our city in the mid and long term. Hindi naman tayo titigil. So, mag-iingat kayo. Uy, magtipid-tipid kayo, ha? Piyahit-piyahit muna ang tosgas, ha? Abiso ko lang naman yun bilang inyong ama. Medyo mahaba-habang labahan pa to. Pagkukula pa tayo. Opo, I hope you know what I'm saying or telling you, but it's gonna be a turbulent weeks in our lives, economically. And I hope and wish for this week, one, for all of you to be safe and healthy, because I need you to be of service to our people. Two, I wish that there will be peace in the world. We really need to have certainty in our daily lives across continents, because that chaotic situation parang may aftershocks, no? Tayo yung nagsushoulder ng aftershocks. Nandoon ng lindol, pero yung aftershocks nararamdaman natin dito. That's why I want you to really behave and practice. I hope this Monday, practice yung paggasta, disiplinadong paggasta. Pabayin nyo ang arya. Mag-ikit, tapos mag-arya lang kung kinakailangan. And mag-iingat kayo. It's a good day to start. We're back up to Thursday again. Thursday lang tayo this week. So, makakasama ninyo yung pamilya. Importanteng magkaroon kayo ng sapat, mahaba, makabuluhang panahon sa inyong mahal sa buhay. And I'm happy today, may isang dumagoso na naman na lumabas sa mundong ibabaw. Tayo na naman. Gatas, diaper. Ikaw, Jess. Kailan? Parang lolo ko na nga. So, mag-ingat kayo. I love you. Pagpalain nawa kayo na buong may kapal. Maraming salamat. Manila. God first. Thank you.